We are the Mushroom King. Sinabi ni Saifeng na hindi lamang basta malakas ang combat power ng bagong Shroom Soldier na iyon, kundi maging ang antas ng teamwork ng mga ito ay napakataas din. Sa bawat galaw ng mga Shroom Soldier ay halos wala silang makikitang pagkakamali. Para silang iisang nilalang na kumikilos ng sabay-sabay sa gitna ng labanan. Dahil dito, hindi napigilan ng Probe Shroom na magtanong kung paano nga ba nagagawa ng mga Soul Shroom Soldier na kumilos ng ganoon ka-fluid kahit wala naman silang sariling isip o kamalayan. Napatingin naman si Saifeng dito na tila nagtataka sa tanong nito at agad na nagtanong kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Sumagot ang Probe Shroom na syempre ay kinokontrol ng boss ang lahat gamit ang mycelial network mula mismo sa kanilang hideout. Dahil konektado ang bawat Shroom Soldier sa network na iyon, nagagawa nilang kumilos na parang isang perpektong hukbo na iisa lamang ang isip na sinusunod. Samantala, habang nasa hideout, kitang-kita ang kasiyahan ng bida habang pinagmamasdan ang nangyayari sa battlefield. Para sa kanya ay napaka-interesante ng pagkontrol sa mga Shroom Soldier sa gitna ng labanan. Habang nakikita niya ang bawat galaw ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mycelial network, pakiramdam niya ay para lamang siyang naglalaro ng isang napaka-realistikong strategy game. Bawat utos niya ay agad nasusunod, at bawat kilos ng kanyang mga sundalo ay eksaktong naaayon sa kanyang iniisip. Gamit ang kanyang mycelial network na konektado kay Probe Shroom, kinausap niya si Saifeng at inutusan itong linisin ang battlefield. Sinabi rin niyang kung may makita silang anumang bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang, ay dalhin nila yun kay Firehammer upang malaman kung maaari ba itong gawing kagamitan o armas. Agad namang tumanggo si Saifeng bilang pagsunod sa utos ng kanyang boss. Pagkatapos nito ay agad nilang sinimulan ang pag-absorb ng nutrients mula sa mga natalong halimaw. Isa-isang hinigop ng mga Shroom Soldier ang natitirang enerhiya at sustansya mula sa mga bangkay hanggang sa unti-unti nilang malinis ang buong paligid. Hindi nagtagal ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing na-decompose at na-absorb na nila ang bangkay ng Scavenger Black Bog. Kasabay nito ay nakakuha rin siya ng limited Black Cleave Skin. Dahil dito, taglay na niya ngayon ang matigas at matibay na balat ng Black Bog. Gayunpaman, limitado lamang ang tibay ng kakayahang ito. Kapag nakatanggap siya ng physical damage na lampas sa 50% ng kanyang kabuuang buhay, agad itong mababasag. Ngunit kahit ganoon ay muli rin itong mabubuo makalipas ang ilang sandali. Ang problema lamang ay habang nasa proseso ito ng pagre-reassemble, hindi niya muna magagamit ang limited Black Cleave Skin. Samantala, pinulot naman ni Saifeng ang mga ngipin ng natalong halimaw. Habang hawak niya ang mga ito ay napansin niyang napakatitigas pala ng materyales ng mga ngipin. Kahit ilang beses nang sumabog at nagkapira-piraso ang katawan ng halimaw sa laban ay hindi man lamang nasira ang mga ito. Dahil dito ay agad niyang naisip na kung dadalhin nila ang mga ngiping iyon kay Firehammer at gagawing armas o kagamitan, siguradong magiging napakaganda ng magiging resulta. Habang papalayo naman si Saifeng mula sa malaking butas na ginawa ng Black Bog, may malamig na hangin na biglang dumaloy paitaas mula sa kailaliman ng lagusan. Sa pinakadulo ng madilim na tunnel ay tahimik na nagmamasid ang low-level admin na si Death Reaper No. 10. Nakakunot ang noo nito habang iniisip kung bakit biglang naging unresponsive ang mga halimaw sa pinakamababang antas ng dungeon. Dahil dito ay nagpadala siya ng 2 Black Bog na mas mataas pa ang antas kaysa sa mga nilalang na nasa lowest floor. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay napakabilis pa ring natalo ng mga ito. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigong iyon ay nagsimula siyang mag-isip na baka kailangan na niyang kumilos ng personal. Subalit bigla rin siyang natigilan nang maalala ang liit ng kanyang buwanang sahod. Napatingin siya sa kawalan habang iniisip kung bakit niya isusugal ang sarili niyang buhay para lamang sa trabahong ganoon kaliit ang bayad. Sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay wala na siyang ibang magagawa. Marami pa rin siyang alas na nakatago. Mula sa tambak ng basura ay bigla siyang sumigaw at nagtanong kung mayroon bang gustong maging player. Sa sandaling marinig iyon ay isa-isang lumitaw mula sa bundok ng basura ang mga bakterya. Agad namang nagtanong ang isa sa mga ito kung maaari rin ba silang maging player dahil akala nila ay habang buhay na lamang silang mabubulok sa maruming lugar na iyon.
Nakangiting sumagot si Death Reaper number 10 at sinabing habang nasa loob sila ng dungeon ay siya ang may kakayahang magbigay ng status sa mga ito. Kaagad niyang binuksan ang kanyang libro at in-unlock ang Bacteria Player Privilege. Dahil dito ay maaari ng malayang gumalaw ang mga Bacteria Player sa loob ng dungeon. Hindi lamang iyon, maaari na rin silang magbukas ng mga treasure chest at lumaban mismo laban sa mga halimaw. Sa sandaling marinig iyon ay agad na kumilos ang mga bakterya at sunod-sunod na tumalon pababa sa butas ng kuweba. Habang bumabagsak sila sa kailaliman ay inutusan sila ni Death Reaper number 10 na humayo at patayin ang bug na nasa ibaba. Kapag nagtagumpay raw sila, mapapasa kanila ang buong pinakamababang palapag ng dungeon pati na rin ang paborito nilang Black Root Stone. Dahil dito ay malakas na sumigaw ang pinuno ng mga bakterya at sinabi nitong ang misyong iyon ang magtatakda kung iangat o tuluyang babagsak ang kanilang lahi. Habang pababa sila sa madilim na lagusan at maingat na sinusuri ang paligid, nagtanong ang isa sa mga bakterya sa kanilang boss kung nasaan ba ang bug sa palapag na iyon dahil wala pa silang nakikitang kahit anong bakas nito. Hindi naman agad nakasagot ang kanilang boss sa tanong na iyon habang patuloy nitong inoobserbahan ang tahimik at nakakatakot na paligid ng pinakamababang palapag. Samantala, may isang bakterya na biglang nakapansin ng isang treasure chest na nakatago sa gilid ng lugar na iyon. Agad na kumislap ang mga mata nito sa Punonibik habang mabilis itong lumalapit sa kayamanan. Sa loob-loob niya ay matapos silang mabulok at mamuhay sa maruming lugar na iyon ng napakatagal, sa wakas ay nagkaroon din sila ng pagkakataong makapagbukas ng isang treasure chest tulad ng mga tunay na player. Habang papalapit siya rito ay nagsimula pa siyang mangarap tungkol sa maaaring laman nito. Naisip niyang baka may mahahalagang kayamanan, kagamitan, o maraming barya sa loob. Dahil sa matinding kasakiman ay agad niyang naisip na kahit ano pa man ang makuha niya roon ay hindi siya magbabahagi kahit isang barya sa ibang bakterya. Dahil dito ay wala siyang pag-aalinlangang lumapit at agad binuksan ang treasure chest. Ngunit sa mismong sandaling bumukas ang takip nito ay isang maputlang kamay ang biglang lumitaw mula sa loob. Bago pa siya makapag-react ay mabilis siyang hinayla paloob ng kamay na iyon hanggang sa tuluyan siyang mawala sa loob ng treasure chest at makulong doon. Sa kabilang banda naman, isang bakterya ang bigla na lamang ginapos ng makapal na hibla ng mycelial network. Parang buhay na ahas ang mga mycelium na mabilis na pumulupot sa katawan nito bago ito marahas na hinayla paitaas papunta sa dilim. Napansin ng isa nitong kasama ang biglaang pagkawala nito at agad sana itong magsasalita upang balaan ang iba. Ngunit bago pa man ito makapaglabas ng kahit isang salita ay bigla ring may mycelium na pumulupot sa katawan nito at mabilis din itong hinayla palayo. Hindi nagtagal ay isa-isang nagsimulang maglaho ang ilan sa mga bakterya sa loob ng madilim na palapag na iyon. Isa-isa silang nawawala ng walang kahit anong bakas, dahilan upang magsimulang kabahan ang natitirang grupo. Napansin ng boss ng mga bakterya na tila unti-unti silang kumokonti. Alam niyang mas marami sila noong una silang bumaba sa lugar na iyon kaya agad siyang nagtaka kung ano ang nangyayari. Dahil dito ay mabilis niyang tinanong ang kanyang mga tauhan kung nasaan na ang iba nilang kasama. Ngunit bago pa man makasagot ang isa sa mga bakterya ay bigla na lamang may palasong sumipol sa hangin. Sa isang iglap ay diretsyong tumama ito sa ulo ng bakterya dahilan upang bumagsak itong patay sa lupa. Agad na sinundan ng tingin ng boss ng mga bakterya ang direksyon kung saan nanggaling ang palaso habang galit na sumisigaw at nagtatanong kung sino ang umatake sa kanila. Mula sa itaas ng madilim na bahagi ng kuweba ay napansin niya ang isang figure na tahimik na nakatayo. Isa pala itong level 7 archer shroom. Ngunit ang mas nakakagulat ay matapos nitong pumatay ay mahinhin pa itong humingi ng paumanhin sa kanyang pinaslang na kalaban. Kasabay nito ay tumaas ng 10% ang lahat ng stats nito dahil sa inspirasyon ng kanilang kapitan. Pagkakita rito ay agad itong pinagsabihan ni Saifeng habang tinatawag na tanga. Galit niyang tinanong kung bakit pa ito humihingi ng tawad sa mismong kalaban na sinusubukan nilang patayin. Dahil dito ay agad na natakot si Archer Shroom Milan. Nanginginig itong tumango habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin kay Saifeng. Napabuntong hininga na lamang si Saifeng habang pinagmamasdan ito. Hindi niya maiwasang mapaisip na napakabangis ng black bug na pinagkunan ng bangkay para gawin ang Archer Shroom na iyon.
Ngunit taliwas sa inaasahan niya, ang personality ng Archer Shroom na nalikha mula rito ay sobrang bait at mahinhin. Hindi nagtagal ay muling naghanda si Milan ng panibagong pag-atake. Habang hinihila nito ang pana ay nagsimulang magliwanag ang kanyang palaso ng kakaibang enerhiya. Kahit naghahanda ng pagpatay ay patuloy pa rin itong humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kalaban. Nang pakawalan niya ang kanyang pag-atake ay mabilis na sumugod ang nagliliwanag na palaso sa hangin at diretsyong tumama sa boss ng mga bakterya. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa ring saluhin ng boss ang palaso gamit ang kanyang kamay habang mayabang nangumisi. Habang nakatingin kay Milan ay sinabi nitong kung hindi niya raw ipapakita ang kanyang tunay na lakas, baka isipin ng mga ito na isa lamang siyang inutil. Subalit sa mismong sandaling iyon ay biglang sinigaw ni Archer Shroom Milan ang pangalan ng kanyang skill na Split Arrow. Sa isang iglap ay biglang nahati sa dalawa ang palasong na harang ng boss ng bakterya. Ang dalawang hati nito ay mabilis na lumihis sa magkabilang direksyon bago direktang tumama sa dalawang bakterya na nasa tabi mismo ng kanilang pinuno. Hindi agad namatay ang dalawang bakterya kahit tinamaan sila ng palaso. Dahil dito ay muling sumigaw ang boss ng mga bakterya habang buong yabang na ipinagmamalaki ang kanilang lahi. Sinabi nitong kahit gaano pa kalupit ang naging sitwasyon sa nakalipas na milyon-milyong taon ay nagawa pa ring mabuhay ng kanilang lahi. Galit nitong tinanong kung akala ba ng mga kalaban nila ay kaya silang lipulin gamit lamang ang simpleng physical attacks. Ipinagmalaki pa niyang ang mga bakteriyang nasa harapan nila ay pawang mga piling miyembro na nasa ilalim mismo ng kanyang pamumuno. Ngunit kalmado lamang na sumagot si Milan na upang tunay na mapatay ang mga bakterya ay kinakailangan ng matinding init. Sa mismong sandaling iyon ay dahan-dahan niyang ipinitik ang kanyang daliri. Kasabay nito ay may isang maliit na spark na dome alloy mula sa mycelial network na parang isang detonator. Mabilis itong gumapang papunta sa mga palasong nakatusok sa katawan ng mga bakterya. At nang makarating ang spark sa mga palaso ay sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang biglang yumanig sa buong paligid. Umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog sa loob ng kuwebo habang nagkawatak-watak ang mga bato at alikabok sa paligid. Pagkatapos makita ang resulta ng kanyang pag-atake ay agad na natuwa si Archer Shroom Milan. Habang tumatalon sa saya ay malakas nitong sinisigaw na nanalo sila sa kanilang pinakaunang laban mula nang sila ay isinilang. Ngunit muli na naman itong pinagsabihan ni Saifeng habang tinatawag na tanga. Sinabi niyang hindi sila dapat agad nagdiriwang hanggat hindi nila nakukumpirmang tuluyang patay ang kanilang mga kalaban. Kapag hindi raw nila agad tinapos ang mga ito ay maaaring makabawi pa ang kalaban anumang oras. Dahil dito ay agad na nabahala si Milan at mabilis na tumanggo bilang pagsunod. Ngunit sa mga sumunod na sandali ay biglang nanigas ang ekspresyon ni na Saifeng at Archer Shroom Milan. Pareho nilang naramdaman ang isang nakakabahalang presensya na mabilis na papalapit sa kanilang direksyon. Kasunod nito ay isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap. Sa sobrang lakas ng impact ay maging ang malalaking bato sa paligid ay nadurog at nagkawasak-watak habang marahas na umalangaw-ngaw ang tunog ng pagsabog sa buong pinakamababang palapag ng dungeon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.